Hi Mams! For today's vlog ay syempre natapos na nga sa wakas ang paggagawa dito sa amin. Pero bago ko nga ipakita sa inyo ang bagong paint at bagong mga kaganapan dito sa loob ng aming bahay, ay syempre, ito ay babalikan muna natin. Ito nga pala ay nung pinalayas ko na sa kwarto namin, itong si Daddy Engineer at si Kuya Jiro. Char. Masyado na nga masikip yung aming kwarto, kaya naman nilinis ko na nga itong kabilang kwarto dahil hindi na din naman ito ginagamit ng mga gumagawa. Habang naglilinis nga ako dito, ay ako'y naninibago dahil yung dating nililinisan kong kwarto ni Kuya Jiro ay kulay blue, ngayon nga ay kulay white na. Dahil magkaparehas nga ng laki itong kwarto ni Kuya Jiro at ni Banining, ay naku, maliligaw ka talaga at ang makikita mo na lamang na palatandaan na ito nga ay kay Kuya Jiro ay dahil nga dun sa bed frame na kulay blue pa rin. Monday evening nga, inumpisan ko ng linisan itong kwarto ni Kuya para naman sila Daddy Engineer at si Kuya nga ay dito na matutulog ngayong gabi. Ito namang kwarto ni Kuya Jiro ay hindi nga gasinong magabok, gawa ng pagkatapos nga nilang magpintura din ay pinasaraduhan ko na ang pinto at bintana. Kapag gagamit naman sila ng kuryente, ay dito nga lamang sa may bintana, din sa balcony nila pinapadaan, ay hindi nga masyadong maalikabok. Kaya punas-punas na lamang ako sa mga gamit na naiwan din. Hindi na nga pala nailabas yan at iginilid na lamang nila sa isang tabi. Kaya naman ayan, meron nga naiwan ng mga gamit dito sa loob habang sila ay nagkikisame. Pero maliban naman dyan sa chalkboard ni Kuya Jiro at ni Banining, saka dyan sa dalawang study table, eh wala namang iba pang naiwan dito sa loob. Katapos ko namang mapunasan nga, ay nilagay ko na nga ulit doon sa may gilid kung saan dati silang nakatabi. Ito namang aparador na nandito nga sa kwarto ni Kuya Jiro ay hindi nga yan ay ilipat-lipat dahil mabigat. Kaya naman yung pader nga dyan sa may likodan ng aparador ay hindi na rin nga napinturahan. Pagkatapos ko namang magwalis sa buong kwarto ay kinuha ko na din nga yung aking naka-ready na map. Meron nga pala yung nakalagay na Fabcon, parang ang mabango naman ang amoy nitong kwarto nila. Hindi din naman masyadong maalikabok itong kwarto na ito, kaya naman pahapyaw din lamang ang aking pagmamap dahil baka nga hindi agad matuyo ay ako'y maglalatag pa nga diyan ng hihigaan ng dalawang mag-ama. Ito lang talaga ang maganda kapag nga walang mga abubot sa loob ng kwarto. Digay napakabilis lamang ang linisan. Napakasarap nga sa mata tingnan, tapos maaliwalas din. Naku, hindi ka maguguluhan kapag walang mga abubot na nakalagay. Hindi pa nga ako nakontento dun sa ginamit kong map. Feeling ko kasi meron pang mga naiwan na mga dumi, kaya ako ngayon nagpunas ulit ng padalawa. Ay di kaya hindi naman talaga ako sanay sa map at lampaso nga ni gamit ang paang aking ginagawa. Ito nga pala ang bed frame ay hindi pa nga nila magagamit. Gawa ng yung kabiyak nga ay ginagamit pa doon sa may high ceiling namin na hindi pa napipinturahan. Habang pinapatayo ko naman yung sahig nga doon sa kwarto ni Kuya Jiro, ay dito naman sa labas ay naglinis-linis na din nga muna ako. Yung mga nakuha ko ang kalat doon sa loob ng kwarto ni Kuya Jiro ay akin na nga munang itatapon sa baba at tiligpitin itong mga nakakalat din nga sa may balcony nila. Daddy Engineer na nga lamang nagpakain sa mga bata at ako ay busy na dito sa taas at ayaw ko talagang magpaisturbo kapag ako'y may ginagawa. Pagkatapos naman kumain ng mag-aama ay pinakyat ko na din nga dito sa taas si Daddy at ako'y nagpatulong na din. Dito nga sa may balcony, pinakamadaming kalat at pinakamadaming alikabok dahil dito talaga sila natagalan ng paggagawa ng aming high ceiling at saka yung pader, digay minamasilya. Tapos magmasilya ay isa sandpaper pa, tapos mag-grinder. Kaya naman paulit-ulit nga ang kalat dito at sobrang dami talagang alikabok na aking nawalis diyan. Nagpagkuha na din nga ako ng bagong tubig kay Daddy Engineer para naman nga sa pagpupunas ko din sa may balcony. Nilagyan ko na din nga yan kay Daddy Engineer ng Fabcon at Sunrox para naman masanitize din nga ito at mabango din nga ang amoy. Nakailang walis talaga ako diyan bago ko naubos ang mga alikabok dito sa may taas. Talaga namang naipon ang alikabok dahil paulit-ulit nga sila ng mga ginagawa diyan. Maigi na lamang talaga at ako'y tinutulungan din nga nitong si Daddy Engineer. Ay gidigay kung ako lang din nga ang gagawa nito ay sobrang pagod man din kakauli-uli. Ayos ko na din nga pala itong pwesto ng wifi dahil meron na ang kisame ngayon ay pwede ko na nga siyang ilipat doon sa may gilid. Dati-rati kasi nung wala pang kisame at hindi pa naayos yung bubong ay natulog nga doon sa may gilid. Kaya naman hindi ko nga doon nilalagay yung wifi namin. Ay diging yun ay ayos na, kaya naman inilagay ko na nga doon sa may kabilang tabi. Akala ko nga inasaid ko na yung mga alikabok sa ilang beses ko na nga pagwawalis. Abay, meron pa talaga akong nawalis. Fast forward ay natapos na din nga pala akong mag-map dyan sa may labas. At natuyo na din nga pala ang sahig dito nga sa may kwarto ni Kuya Jiro. Kaya naman kami nga ay maglalatag na. Aba ay syempre, excited nga itong dalawang mag-ama na dito na nga sila hihiga dahil medyo naiinitan na nga kami dun sa isang kwarto. Nung sabihin ko nga na ito'y lilinisan ko at dito na nga sila matutulog, ay di tuwa nga itong dalawang lalaking ari. Pati nga si Kuya Jiro ay tumulong na din nga sa amin ng paghahakot ng kanilang mga kumot at unan. Hindi na rin nga pala ako naglagay ng sapin diyan sa may foam, gawa ng kinabukasan naman ay mailalagay na din nga yung bed frame nila diyan. Pagkatapos naman ay inumpisan ko na din nga ayusin itong kanilang higaan. Ako kahit na sobrang lalaki na nitong dalawang ito ay talaga namang sobrang asa pa din at ako pa rin nga ang nag-aayos ng kanilang mga ganyan, mga sapin. Hindi man lang nila kayang ayusin yan. Pag yan ay pinabayaan mo, ay naku, nakabuyaot lang yan at saman-samang tingnan nga. Pero din nga pala ako nabasa sa comment section at tinatanong nga niya kung anong kulay ang ginamit ko dito nga sa aming ceiling.
Boysen Acry Color Rose Sienna nga po ang ginamit ko. Yun po ay imimix ninyo sa kulay white. Ito namang sa pader namin ay Boysen Dermacoat ang ginamit namin. Sobrang ganda din nga pala niya mga mams. Mas maputi pa siya dun sa nauna naming ini-apply. Highly recommended ko din mga pala itong mga mams dahil sobrang affordable at high quality pa. Ay siya, ayun na lang po muna ulit. Abangan nyo na lang ang aking next update regarding dito sa pinapagawa namin dito sa bahay. Bye bye! Ingat-singat!